At eto na nga, pag-usapan natin ng mga may init na issue. Grabe ho mga kababayan, matindi talagang usapin ngayon. Pag-uusapan natin yung kay Marcoleta. Naku po, bumalimbing na ba si Marcoleta? Bumaligtad na ba? At bakit gayon ang nangyari? Pag-usapan natin yan, ha? Pero bago yan, pag-usapan po na rin natin itong desisyon ng Korte Suprema na tila, nako, gustong baliktarin ng Kamara at nagbabala ang kanilang Panginoon sa Kamara. Ito ba'y babala o pagbabanta? Mamaya pagtitingnan natin yan. Kasi alam nyo, mga kababayan, ibang Romualdez ang nakita ng Pilipinas ngayong araw na ito. Masama ba yung mabuti? Para sa akin, ewan ko, ha? Parang masama kasi para bagang hindi nasunod yung kanyang pagtatantrums, hindi nasunod yung kanyang kagustuhan, kaya tila siya po ay may gagawing hakbang. Nako, hindi maganda yan. Alam mo, ikaw speaker, alam mo, may kaugalian na kayo dyan sa Kamara na pag hindi natupad yung inyong nais, kayo ay papatawag ninyo, ikukulong ninyo, ididemanda ninyo. Para bagang pag gusto ninyo, kailangan masunod at pag hindi nasunod, kailangan yung gantihan. Naku, hindi magandang kaugalian yan kasi yan ang ugali ng mga diktador na pamumuno. Alam nyo, ayaw ng mga Pilipino yan, yung pagiging diktador. Di ba? Hindi gusto ng mga Pilipino yan. Pero tila parang ganyan ang nangyayari ngayon. Hindi lamang po dito kay Speaker Romualdez, maging sa mga tao niya diyan sa loob ng Kamara, may ganong klaseng imahe na pag hindi nasunod, nagagalit. At pag hindi nasunod, ay it's either papakontempt, ipapatawag, parang ganon. Naku po, patay tayo dyan. Pagka ganyan ng gayaan ng hindi sa totoo lang po magagalit po ang mga Pilipino diyan. Kasi ngayon nga, ano ba ang issue? Ang issue po kasi ngayon, mga kababayan, nagdesisyon na ang Supreme Court. Nagdesisyon na ang Supreme Court at sinasabi ang impeachment ay unconstitutional. Anong ibig sabihin ng unconstitutional? Ito'y labag. Etong sinasabing impeachment ay walang saysay. Hindi sinunod ang tamang kaparaanan o ang due process, kaya wala hong saysay, wala nang bilang, sabi nga, wala na ho. Pinis na, ika nga. Yan ang sinasabi ng Supreme Court. At ang argument naman ng Kamara ay sinasabi nila na pagdating sa impeachment, ang sabi ng konstitusyon ay ang meron lamang kapangyarihan dyan ay Kamara. Hindi pwedeng pakialaman yan ng Supreme Court o ng Senado. Pagdating sa papasa ng impeachment doon sa impeachment court, which is the Senate. So sinasabi nila, ayon sa Constitution, according to the Constitution, they are saying that they are the only branch na may power doon. Naku. Mukhang hindi nila naiintindihan ng konstitusyon. Kasi, alam nyo po, kahit kanino ninyong itanong, sabi nga ng isang abogado, na yan ay Law 101, that the Supreme Court is the arbiter pagdating sa pag-i-interpret ng o pagdidesisyon ng korte. Ibig sabihin po, pagdating sa pagdidesisyon sa batas, ang Supreme Court ang pinakakataas-taasan. Sila ang may final say. Okay? Mamaya ipapaliwanag natin kung bakit sobrang sablay ng ating mga mambabatas. Okay? Ipapaliwanag natin yan. Pero bago natin ipaliwanag yan, ipakita muna natin itong speech ni Romualdez na tila, sabi nga nung iba,
mukhang merong pagbabanta. Eto, pakinggan natin ha. Tingnan natin, palakpakan natin si Speaker Romualdez. With full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people. Wag mo kami idamay. Wala kang karapatang idamay kami. Okay? Hindi ikaw ang tagapagsalita namin. Filipino people din kami. Ha? Kaya nga hindi kayo nanalo eh. Hindi kayo yung inyong impeachment na yan ay walang pinatunguhan dahil nagsalita na ang Supreme Court. At ang Supreme Court, alam naman natin, somehow nakikinig po yan, hindi lamang po sa batas o pagiging patas, pero alam nyo, inilagay yan ng taong bayan sa pamamagitan ng presidente upang makinig sa taong bayan, di ba? All power emanates from the people. So somehow, masasabi natin, indirect, they also represent the people. So don't even say na taong bayan na nagsabi sa'yo. Huwag mo angkinin. Ha? At sinasabi mo dyan, konstitusyon. Mamaya, papaliwanag natin bakit sablay yan. The House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Hindi lang kayong the voice of the people. Alam naman natin kasi alam mo sasabihin ng iba, di ba? Kaya nga sila binoto ng taong bayan bilang representante. They are the voice of the people. Hindi. Marami sa inyo nanalo dahil nadaya o dinaya o nandaya o whatsoever. Alam natin yan. That's politics. Di ba sa Pilipinas, Comelec ang nagpapanalo. Alam natin yan. Yan ang talagang hindi natin pwede pagkaila mga kababayan. Comelec ang merong final say. Sila ang arbiter ng eleksyon. Yung kantalo na ipapanalo pa nila eh. So, wag ganun, sir. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members, to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. Even the court's own precedent, Francisco versus House, supports this. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a one-third endorsement or a referral. That is exactly what the House did. The court also said the Vice President was denied due process because she was not furnished a copy. So una muna, yung sinasabi niyang argument niya na yan daw po ay the sole power reside sa House of Representatives pagdating sa impeachment. At sinasabi niya dyan, pangalawa, pag hindi na-initiate, hindi po yun matatawag na pang-apat na impeachment. So, gina-justify niya yung ginawa nila na yung first, second, and third ay hindi initiate. So, ibig sabihin, walang first and second and third. So, yung fourth impeachment, supposedly, yun ang first impeachment. Kaya, they did not
somehow commit yung 1-bar rule, di ba? Yung 1-year bar na dapat sa isang taon, isang beses lang pwede ng impeachment. So hindi daw nila ikinumit yun na mali. Ibig sabihin, dahil since sa initiate, isa lang ang initiate nila, yung 4th impeachment. Yun ang kanilang interpretasyon. Pero ang interpretasyon ng Supreme Court ay, ang Supreme Court ay nagsasabing, hindi, pinasa sa inyo yung first, pinasa sa inyo yung second, pinasa sa inyo yung third, inupuan nyo itong tatlo na to, at yung pang-apat lamang ang pinaandar ninyo. So therefore, hindi ninyo sinunod yung 1-year bar.